selection na kaya bumaba ang tuka. Kaya dahil sa adaptation, dahil wala nang makain sa lupa, pumunta na sa dagat. At saka ang tagal sa dagat, nahaba na ng nahaba ang tuka. Tignan ko nga. Kayo'y nakikinig sa ang Dakigaan. Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. Ang istasyong atin ay totoong balita at handang magbigod sa inyo. Ito ang Radyo La Verdad, 1350. Totoong balita, tunay na kaliga para sa kapwa. Kada 30 minuto, inyo nang mapapakinggan ang mga balita. Radyo La Verdad, 1350 balita. Magandang gabi Pilipinas, narito ang balita sa oras na ito. Pinagkaluman ng Department of the Interior and Local Government o DILG ng 65,000 na tulong ay isang nagbabalik loob na rebelde sa Catanduanes. Ginanap ang seremonya kahapon October 22 sa Capitol, Verac sa pamumuno ni Governor Patrick Aldanza kasama ang opisyal ng DILG, PNP at Philippine Army. Ang naturang benepisyaryo ay ang ika-19 na rebel attorney sa lalawigan at unang nakatanggap ng 100,000 mula sa provincial government. Hinihigayat naman ng DILG ang iba pang miyembro ng rebelding grupo na sumuko at magbagong buhay. Yan ang balita sa oras na ito. Anya nito, Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa. Kada 30 minuto, inyo nang mapapakinggan ang mga balita mula dito sa Radyo La Verdad, 1350. Radyo La Verdad, 1350 balita. Ang kabayanan sa ilang saglit sa inyo ang pagpapatuloy ng programa Ang Dating Daan. Kasama si Brother Kelly Sargento. Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. Pero parang tulad ng Diyos, there are ways of God Almighty. Ang salita ng Diyos, isang kamay sa araw-araw na mabuhay. Hatid ni Brother Kelly Sargento sa programa Ang Dating Daan. Kung patuturan ng yan sa Kaya dahil sa adaptation, dahil wala nang makain sa lupa, pumunta na sa dagat. At saka ang tagal sa dagat, nahaba na ng nahaba ang tuka. Tignan ko nga. Kung totoo yan, wala pa akong nakikitang ibon na napakahabang haba ng tuka. Kasi, yung mga kingfisher, yung mga flamingos, ganun lang talaga ang tuka nila eh. Kasi ang kakainin lang nila, inasa malalapit, yung pabababaw. Eh kung yan ay rule of natural selection, baka makakita ka ng flamingo na ang kanyang 2 metro. Kasi wala siyang makuha rito sa tabi. Eh pupunta na siya doon sa mas malapit, mas mahaba ng tuka ang kailangan nila. It's totally nonsense. Totally nonsense. Everything was created by an intelligent designer. Intercorrelated. May tawag ng may tawag ng siyensya ron na pinapatunayan niya nung discovery nila sa Precambrian period, yung Precambrian explosion. Kasi yung Precambrian explosion, isa yan sa mga problema ni Darwin na nag-umpisa raw ang tao sa bacteria, nag-umpisa raw ang mga ibang bagay sa one-celled plants or animals, etc. Kaya meron silang pinakikita ang Cambrian period, Precambrian period, etc. Pero meron silang nakita ang archaeologists nakakita ng prueba na sa isang given time, may napakarami ng creatures doon. Na ito ngayon ang pinroblema ni Darwin kasi sabi mismo ni Darwin, pagkaganyan ka, masisira yung theory of evolution. Ito, Cambrian fossils. Pakibasa mo kapatid na din. Ito po, Cambrian fossils. The Burgess Shale is exposed in outcrops of fossil-rich Cambrian rock on Mount Stephen, high in the Canadian Rockies.
Charles Walcott, longtime director of the Smithsonian, found the outcrops in 1909. Walcott collected over 80,000 Cambrian fossils there between 1910 and 1917. Alam mo ha, ito palang Cambrian fossils na itong na-discover doon sa Canadian Rockies. Yung nag-investiga nito, collected over 80,000 Cambrian fossils, which if examined with honesty and without vested interest, will explain that evolution is not true. Why? Nag-umpisa lang sa maliit na single cell plant. Alam niyo ba kung gaano katanda yan? Pakilagay mo nga yung Burgess Shale rock na yan, kapatid namin. Asa mo, kapatid natin? Ito po ang Burgess Shale Rock, elevation 2,286 meters. The Burgess Shale is a fossil-bearing deposit exposed in the Canadian Rockies of British Columbia, Canada. It is famous for the exceptional preservation of the soft parts of its fossils. At 508 billion years old, it is one of the earliest fossil beds containing soft part imprints. Tayo, 508 million years old. Wala pa namang million years ang tao sa mundo. Wala pa ang 1,000 years ang tao sa mundo. Eh ito, 500 million years old, matagal na ito. Eh napakaraming mga fossils ng different kinds of existing things. More than 80,000 fossils that will practically deny evolution. Bakit? Meron siyang sinasabi si Darwin eh. Kung kay Darwin dyan sa sinasabing natuklan sa dayan eh, na Charles Darwin, Origin of Species. Sinabi niya sa kanyang libro na Origin of Species, kapatid na ganyan, pakibasa mo. If numerous species belonging to the same genera or families have really started into life at once, the fact would be fatal to the theory of evolution through natural selection. Kita mo, how can you reject the knowledge of having an intelligent designer, beginning everything, every life on earth from a bacteria or from a bacterium or from a one-celled animal or plant. Kaya sinabi niya ito na Origin of Species. Ang ilagay mo sa screen. Sa mga serious students of the Bible like me, yung Origin of Species ay isinulat ni Darwin noong 1859. Wala pang 200 taon. Yung Cambrian fossils, 508 million years na yun. Doon sa Rockies sa Canada, doon sa mga maturon, maaaring yun eh, bunga ng pagsabog, mga iba-ibang klase ng mga hayop na nag-exist na preserved doon sa tinatawag na Cambrian fossils there, which is aged 508 million years ago. Sabi ng mga experts. Doon, napakarami na mga species na umiiral. Kaya sabi ni Darwin, kailan nakita yung Burgess Shale rock na yan? Kailan na-discover yan? Burgess Shale rock yan. It was discovered in 1909. Nung isulat ni Charles Darwin yung kanya libro, Origin of Species, ay 1859. Ibig sabihin, nauna nang isinulat ni Darwin, itong sinabi niya, bago na-discover yung Cambrian period ng mga fossils. Hindi na makaka-atras si Darwin. Sabi kasi ni Darwin, mga kapatid, hindi kayo ang kalaban ko, ang kalaban ko itong walang Diyos na ito eh. Sabi ni Darwin, if numerous species belonging to the same genera or families have really started into life at once, the fact would be fatal to the theory of evolution through natural selection. So
So, mali nga yung natural selection niya. Kung mapapatunayan, may mga umiiral na matagal na umiiral, hindi dumaan sa evolusyon, hindi nang galing sa bakteryo, umiiral lang sabay-sabay sa isang panahon. Ito ang natuklasan noong 1909. Sinulat ni Darwin ito 1859. 50 taon bago natuklasan itong Cambrian fossils na ito sa Burgess Shale. Ibig sabihin, ito ang isa sa pinakamatandang pruweba na nagpapamali kay Darwin. Kaya lang nagkatao, nagkaugoy, nag-umpisa ng billion years ago, nag-umpisa yan sa bakterya. O, kasi daw, yung bakterya, billion na po yung taon. Billion years yan eh. Actually, may fossil nga tayo ngayon ng bakterya, which existed 3.5 billion years. Eh, billion taon bago magkaroon ng dalawa mas malaki sa isang bakterya. By natural selection ang lalabas, by evolution, noong mga panahon na yon, dapat bakterya, tapos sumunod, mas malaki ng konti sa bakterya, tapos sumunod, mas malaki-laki ng konti doon sa malaki-laki ng konti sa bakterya, tapos at saka nagkaroon ng isda, ng maliliit na isda, tapos nagkaroon ng malaki ang isda by natural selection. Eh bakit nakakita ng pruweba ang mga siyentipiko na doon pa lang sa Cambrian period na sinasabi nila na pinaniniwalaan din ni Darwin, kaya lang hindi pa nakikita ng buhay pa siya, no? Eh nakita. Nagpapatunay, meron ng 80,000 species noon that will negate the theory of evolution and natural selection. Nakukuha mo yung sinasabi mo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Elliot, hindi na po yan maatras din naman ni Darwin dahil nauna na yung kanya pong mga pahayag. Pagkatapos ay na-discover po ito na mag-dispute doon sa kanyang claim, ano? Na ito po kasi parang sinasabi niya na hindi po pwede yung mangyari na merong sabay-sabay na merong ganito na mag-i-exist at mabubuhay. Eh ito po, ay nung makita po ito, eh nasa 80,000 Cambrian fossils po yung pinapakita kaagad na ito na nagpapatotoo, nagpapamali doon po sa kanyang claim na hindi niya pwedeng sabihin na wala talagang intelligent designer na gumawa nito at lumikha ng buhay nito, kapatid na Eli, dahil yung kanyang pinapakita, parang sinasabi niya na hindi pwedeng mangyari yan. Eh kaso nga po, na-discover, nangyari nga o hindi mali si Darwin dahil meron nga pong pruweba na nangyari yon at nag-exist yon, kapatid na Eli. At ang pruweba, hindi pwedeng i-deny ng mga siyentipiko. Pakinggan niyo mga kapatid itong trilobites. Pakibasa mo ito, kapatid na Daniel. Kasama yan dun sa mga fossils na nakita dun sa Canada. Basahin natin. Trilobites are extinct members of the phylum Arthropoda, to which the modern insects belong. These creatures left a long and detailed fossil record in rocks beginning in earliest Cambrian and ending in the Permian. Trilobites were exquisite forms having elaborate segmented bodies, cephalized nervous systems with jointed appendages and swimmerets, antennae, and compound eyes. Because trilobites are extinct forms, we know very little of their life habits except for what we can deduce from association with other forms that do have living representatives and from careful reconstructions of the depositional environments in which they are found. Ano na, sasabihin mo ngayon, natural selection. Eh, yung trilobites na yun, ano na yan Ang tanda na yan no? In the earliest Cambrian period, na noon, kung ang susundan mo yung ideya ng evolusyon, eh, posible mag-exist ito dahil nakakaaga mo Kasi nag-umpisa lang naman sa 1L. Pag-umpisa daw, sabi pa nga nito isang professor na po. Professor pa sa Amerika Tao raw galing sa we came from bacteria. With gusto, sinasabi niya, ito ang galing sa bacteria. Ito ang Cambrian fossils, including trilobites, existed in the earliest times of the Cambrian period. Hindi pa pwedeng i-allow
tinaw noon yung natural selection at evolution kasi Cambrian period pa nga eh. Pero nag-i-exist na itong trilobites na ito with exquisite forms having elaborate pigmented bodies, cephalized nervous system, jointed appendages, and limerence, antenna, and compound eyes. How come na meron na nito? Very complex being na ito eh. Nasa early Cambrian period pa ito eh. At dun sa Cambrian period, nakita nga sa Alaska, mahigit na 80,000 species ang na-preserve doon. Parang mga nasabugan ng bulkan doon, nagkasama sila sa isang lugar na mga layers ng bato, nakita yung kanilang mga fossils. Ibig sabihin, this will disprove the idea of evolution and natural selection. Kasi they existed all at the same time. The reason why they were fossilized na magkakasama sila sa isang layer of Earth. Alam niyo, basahin lang natin ito kapatid na Daniel, the Cambrian explosion. The Cambrian explosion refers to the sudden appearance in the fossil record of complex animals with mineralized skeletal remains. Tamo, meron silang skeletal remains, meron sila talaga mga yung skeleton na na-deposit dun sa Cambrian explosion na tinatawag on that particular place in Canadian Rockies na ang tawag Elliott Rock at an elevation of 2,286 meter. Ikukonsider mo yung elevation niya, dapat maniwala ka talaga merong mga ganito lang nag-e-exist. Hindi totoong nag-evolve lang. Ang nasa Biblia, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay at pagkatapos niyang gawin, kumpleto na, nagpahinga siya sa paggawa. Meaning, things coexisted. Sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga pinapal na nabubuhay ayon sa kanyang mga species. No? Ayon sa kanyang kanyang uri. Kaya makikita mo, nung lumitaw sila, pareho nag-exist sila na hindi sila nag-i-evolve na mula sa magiging bacteria, naging spirogyra, naging maniwala ka mga kapatid. Para i-deny mo na mayroong intelligent designers na naglagay na lang ng bagay na ito, kalaban ka talaga ng Diyos para maniwala ka sa evolusyon at para maniwala ka sa Biblia. Basahin natin sa Apokalipsis. Ang sabi ng mga 24 na matatanda at saka yung 4 na nilalang na buhay, 11 of the book of Revelation, Brother Daniel. Marapat ka, O Panginoon, namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Basahin natin. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. For thy pleasure, they are and were created. Created. They did not evolve. They were created. Thou art worthy, O Lord. And remember, God is speaking in this particular verse of the Bible. Itaas natin ito, kapatid na Daniel. 4:9. Brother Daniel, let us read the modern King James Version. Because in the former version, they rendered the word zoo as beast, no? The original Greek word is zoon, a live thing. That is an animal or a beast. Ang modern King James has changed the beast to ng beast sa Biblia ay mali. Mali sa konsepto ng Biblia. Ang beast ay masama ang ibig sabihin sa Biblia. Kaya ang modern King James, itinranslate nila yan. 4:9, Brother Daniel, in the modern King James Version.
And whenever the living creatures gave glory and honor and thanks to him who sat on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fell down before the one sitting on the throne, and they worshiped him who lives forever and ever, and threw their crowns before the throne, saying, O Lord, you are worthy to receive glory and honor and power, because you created all things, and for your will were created. For your will or for your pleasure, they are created. Ang nagsasalita dito yung 24 elders.
Dagdag ko, drop off po. 4406. Tira po. Thank you po. Pangit ng gawa nito. Sobrang taas. kahit ng panikala, sapagkat madalas na siya'y ginapos ng mga damal at mga tanikala, at pinagpapatid-patid niya ang mga tanikala, at pinagbababali-bali ang mga damal, at na kanyang sinabi, anong pakialam ko sa'yo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Ika'y pinamamanikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. At ako yung demonyo? Anong pakialam ko sa'yo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos. Naniniwala ka may anak ng Diyos ang Diyos. So, drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala. Or baka paalam na ngayong araw na to. At sa Sabado na ako ulit. Ano ho? Bye po. Maraming salamat po sa panonood.